Di na ko lang ngayon, ako tawagon na to Magoli. Tawagon na po si Ma'am Daniela Paga. Glory to God. Amen. Okay, so good evening everyone. Kagaya naman good kay nagsigit na si Gab o si Trisha kay mag-testimony lang yun ako niya kay yan ako, dili ko mag-testimony kay ako ang mo share pero wala ko na ako sila ganilan. So, di po na ako kawawan pagpasalamat kay Lord no for everything He has done sa amua, sa akong pamilya, and especially sa akong pagswala. Kagaina lang na ako sa school kay bisan of Manila kay umugawas na lagi namin sa UM. Diba? Sa paggawa sa UM, kay niagi pa po na siya o battle, kay naman na siya exam. Wala mi entrance exam, pero nami exam. So, in that exam, need mo na siya pasaron in order for us to graduate. Kung graduate ka, mag-revalida, pero dili ka malatin. But it's okay, as long as makahawak ka sa UM. Pero pasabot mo ka na pag mag-revalida ka, kay wala kayo nahibalaan during the 4 years nga nag-eskwela ka. Lain kayo siya sa ako ang side, but God is really faithful. So, in the course of that time, paghatag sa grade kay kahilap ko na jud ko nagatubal sa din. Oh, sir, ano siya nga? Nga hilap mag nakapasar di ay ko. So, I am very grateful for the Lord and kagay na kay isa nila very nice with kayo kay in that course of 4 years we created a family kay half magud sa among klase are Christians. Some kay pero lahi jud og kanang naay kanang mga nagtuo sa kanang Old Testament ana gani siya, but in some ways kay kanang mag-abot jud mi whenever kanang mag-talk me about word of the Lord, and I am very grateful for that. Og before we mag-start, kay let us pray. So, yes, Heavenly Father, Lord, we thank you for this evening, Lord God, nga ihatag ni mo sa matag usap ka na mo. Lord, gamita jud ko, Lord God, to share your word, Lord God, to encourage everyone, Lord, na magpadayon, Lord God, despite everything and every circumstances sa kinabuhi, Lord. Thank you, Lord God, because you're in this place, Lord. Fill us with your Holy Spirit, O God. In Jesus' name, Amen. So actually, disclaimer lang, kay dili ko ganahan mag-mic, kay luwad jud kay maminawan akong tigo. Luwad jud kay siya, but hinay ko magkugtiyo, so ako na lang siya i-bear hangtod sa mahuman. So, sa akong pag-eskwela sa UM, na ako'y teacher nga, very positive ang outlook sa life. Bisan pa, nagklase siya kay ni kalit or crush ang laptop, so wala, dili na siya makapaday klase. But still, may nga na siya, it's okay, it's good, it's kanang okay lang dyan ang iyang na-feel niya, sige siya katawa. Tapos, nag-ask ko one time sa co-teachers niya nga, sige lang, hindi na siya katawa si sir. Ganong magsige magkatawa si sir nga, nag-crush na siya, wala siya katudlo sa mua. Tapos, dagan na siya kanya, niingon siya nga, dagan po na siya problems. Dagan na siya giagian. But kato si sir, kay Christian magato siya. And kato siya is, pag-ask na ko sa iya, sige, doon ako siya. Then, ana din siya na, Daniela, wala ko naka-feel of burnout or anything when circumstances nga akong na-feel during that time nga bisag daghan kitog na again. It's because I know that God is in control. Diba? Ano siya nga, I am rejoicing despite of the obstacle nga ako ang naagian. And that is exactly the kind of joy nga gusto nga ipaabot ni James to us. So, we're going to sa Bisaya, basta ka nang himay-himayon ang James chapter 1 verse 2 to 3 kay wala dyan ko sa usay mahimayon pero maugod ako madugan. Wala ko nag-ask kay Papa. So, himay-himayon na to ang James chapter 1 verse 2 to 3. Ingon siya dali na, consider it pure joy, my brothers and sisters, whatever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Whenever
So worthy Lord, it's whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So trials are something that we have experienced, whether we like it or not. Nagid ang trials sa atong kinabuhi. Despite nga bisan unsa pa ka positive imong outlook sa life, nagid kay trials, di ba? Bisan pag mingan ka nga kanang okay raman ko, pero deep inside you know na dili jud nimo siya makuan, it's because nakay ginaagian na problema. Ha? So, dili bisan pag sa kagamay, hangtod sa pinaka major circumstances or obstacles nga imong maagian, kay maagian jud na nimo sa imong life, di ba? In fact, karon like tonight, large percentage sa ato is naagian jud ang trials. It could be sa inyong family, it could be sa marital problems, it could be sa health, it could be sa work, sa job, it could be sa financial and everything, or pwede katutanan naagian nimo nya karong at gabi na nimo naagian. So pwede na siya mahitabo, ba? So trials are not fun. Of course, dili man jud fun ang trials. Isa mo ginaingon nga kanang nindot kayo nga makaya ka problema kay kung pwede pa lang nahalay option nga dili ka mo agian na, ganun agian man siya, right? Diba? So, mas so parang ato siyang kanang atong himayon ang chapter ay ang verse 2. Ano siya dito? Consider it pure joy. Ningon siya joy, dili happiness. Nga naman, because those two are different. Although synonymous sila, but they are different. Pag mayroon mo kag happiness, that means fleeting. Meaning, muagira. Muagira na siya. For example, dili ko ganahan ng milk tea ha. Dili ko ganahan ng birth for example na lang ginawa siya. So, nag-crave ko milk tea. Tapos, nag-buy ko milk tea. So, pag wala kay happy na kay ko, pero kay nayabong na siya, ang yaw to, naka-feel na ko, kung ano, sa muli nga nung nayabong ni siya na daghana na yung pagkagwan, that's happiness. Muagira siya because of the external circumstances imong na-feel. And then, ang joy, lahi po ang joy. That is deep. Diba? That is something within you. So, kung nayabong to siya ang milk tea, tas akong response kay, ay, okay lang na siya, makapalit pa man kog another, that's okay. It's good, nayabong na siya, kay basig panos nito siya, daghana ni kayo na. So, that is joy, diba? That whenever bisan na ay trials, bisan pa og nagka-problema pa ka dira, kanaging ma-feel ni mo nga kontento ka, the peace, the calm, that is joy. That is something within you, deep inside you. Wala siya ang joy. Taningon po siya dito, whenever. So, when, pag ang when mang God, everyone, ang when kay, that is a condition wherein it will certainly happen. Meaning, mahitabo na siya, mahitabo. Walang maningon itong if. Kaya pag if mang God, that mean na pwede mahitabo, pwede po dili. Pero ningon magod si James of when. So whenever you face trials of many kinds. So bisag unsa man siya dira, trials are not optional sa ato ang life. Maagian dyan na to siya. Mo giningon sila, di ba? Trials are inevitable and avoidable. Di siya na ni mo ma-avoid. Wait, mag-in-house ako. So, ito certainly trials will certainly happen. Hindi na nato siya ma-avoid. Diba? Trials are expected to happen. Ingon niya sa 1 Peter 4:12. Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you. So that's mean, na-expected na dyan kay trials sa maagian. Ingon nga dito sa Peter, di ba, na, huwag mga na kay trials sa maagian nga, expected naman dyan na siya, nga maagian mo siya, di ba? So, in our journey of being a Christian doesn't mean immunity to trials. Kay Christian na ka, tungod kay Christian na ka, immune na dahil ka sa trials.
No. Dili na siya mao ang pasabot. Mas grabe pag yan, pag mahimong kang Kristohanin compare sa dili, right? Kaya naging pag mag-compare ni mo yung before, after, wala dyan ka na, mas nindot pa man dyan ang path before, compare sa kanang na Kristohanin ka mao'y mga kuani mo, but we are grateful nga na, nagibako ta ni Lord. We are grateful kay ipa-experience ta ni Lord how He is sa ato ang kinabuhi. Diba? In John 16:33, Kinapasa ng kumamit. ano siya? I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. Many trials and sorrows. So daghan dyan na siya. But take heart because I have overcome the world. Ito siya. So there will be days nga kanang feel tag burden, feel tag sad, disappointment, and also kanang mag-grieve ka tungkol kay inyo wala, it could be a job. Okay, di ba? Pag mawalan ka sa mo, daghan na kayo ka overthinking ka na po, what if na, unsa man ako ipakaon, unsa man akong buhaton, unsa man akong ikuan. Tapos, if naikay ka nang mag-grieve ka because nainamatay, di ba? Maagyanin mo na siya. But, just because you are at the bottom of the well doesn't mean your life is over. Just because naka sa pinakailalo na kanang nahugno na siya kagtaman doesn't mean nga over kanang your life is over kanang humana na ang tanan, di ba? Basta mato siya, your life is doesn't mean nga imuhang life is over. Ingon gini siya dito, take heart, meaning don't lose hope. Ayaw kawala o paglaom because ano siya susunod, I have overcome the world. So ayaw gawad ang paglaom because Jesus has overcome the world. Diba? Di ba napakamatay na si Jesus sa cross at the Calvary. So, of course, kato yung kumpuan, kanang mga naagyan na to, it's just, kanang way lang na siya in order for us to be refined. Kanang ang atong faith manggod, inatest na siya every day, every night, every second, every every minute, every hour, inatest ang ato ang faith. But, na-overcome na ni Jesus ang well nga naa ka. Okay? Naamang ka diha karon but Jesus already overcome that. Kabalo siya unsaon ka paghawas or pagpagawas ana. Kanang well that signifies your problem, your trials. Kabalo si Lord unsaon ka pagtabang, kabalo si Lord unsaon ka paghawas ana nga problema. Though it may not be the way you think. Kana ganing way pamaagi ni Lord para hawason ka ana usahay kay dili baya siya parehas sa imong inahuna-huna. Dili siya parehas sa imong plano. Kay lahi pa siya ang plano ni Lord compare sa ato ang plano. But God is at work because ngayon, ang si Lord ng God, wala siya nag-promise na mahimong trial-free ang ato ang life. Diba? Na-trial, nga katong trial sa kanang subscription, pero wala trial-free nga life. But He promises to be with us in every trial. But He promises to be with us in that trial. Nag-promise si Lord na in that trial na siya para mutabang sa atua. That is the reason why kanang need og shift of perspective ang atuang kwa kay ang ato muna pag na-trial kay ay mawala ni siya. Kaya muk na siya kay kuha na usahay. Di ba mo na siya sa una like gabi na sa tawhanan nga pumaagi kay pag na-trial kay kanang feeling ni mo kay wala na katapusan na ng mundo. Di ba? Ano siya ay muhang na-feel but hindi na to siya i-reframe how we see trials in our life. Hindi na to siya usbon ang pagkano sa trials. Because trials are not punishment and they are not a curse also. Inaalaw to ni Lord in order for us para talagang masabta na to ba that life is not gonna be easy. Okay, igura pwede magutang maingon nga I trust God when life is easy but what if kanangana ka sa trials makaingon pa rin ka I trust God. Diba? Wala na gini siya nga makuan but ano siya na we need to change our
perspective. Because we can see mga good trials as opportunity that God is working something within us. Na ino-work si Lord sa tuwa mo nang need ni mo maakakaagian na. Kaya nga no, kung sa kuan pa lang, gusto ba na ni Lord ngay alap nga maagian na ni mo, di ba? Hindi man po si Lord gusto, but ginaalaw lang siya ni Lord in order to shape us, in order to change us. And then the joy man God, ang joy isn't in the pain but it is on the purpose. Naay purpose nga nung naay purpose nga nung makaagi kag pain. But wala sa pain ang joy but naa sa purpose. Kay kabalo ka nga kanang naa-joy kanang na siya. Ay, kapala ito ba kanang na-joy ihatag si Lord pagkahuman sa trials. Kanang naay fruit, na siya result, na siya kanang ang result po kay kanang ganing dili po di mo siya kanang hindi mo siya ma-explain. Kanang result nga kanang ganing dili mo siya kanang dili mo siya kanang basta dili siya Ano ka na-expect? dili siya kanang ano ba kanang Dili siya gina-expect ni mo ba? Dili siya gina-expect ni mo nga kuan kay lahi magud pag si Lord na ang mamuhat because Expectation. pinasahi jud siya. Pinasahi siya. Unexplainable. But trials are not accident. God allows them to develop us. So nga naman, in verse 3 ni Ana dito that because you know that the testing of your faith produces perseverance. So it really means that trials, guys, is a testing to our faith. There is really purpose in the pain nga nung niagi ka, Ana. But the purpose of trials is to test our faith. So ingon siya sa 1 Peter 1, chapter 1, verse 6 to 7. So be truly glad, there is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. So diriya ba that trials are meant to reveal your true faith? Diya man gud makita sa trials kung unsa jud ka tinod imong faith kay Lord. Kaya pwede naman gud baya tanong kanang routine, mahimong routine ang faith nga kanang faith karon sa pagkahuman dili. Tapos ini kay trials sad kay wala na naminghoy na ka sa pagkahuman faith na sad ka kay in fact sa pagkahuman na wala na so nahimo siyang routine. So dili ang ma-reveal that faith that is never tested is a faith that never grows. Pag wala na test ang faith, dili dyan na siya mag-grow. Mag-grow manggod siya, diba? Kaya gina-refine ba yan na siya, diba? Gina-refine ang faith. So, pareha siya sa muscle. Kanang muscle mga na to, diba? Pag matahal gym, mag-grow ang muscle pag na-resistance. Diba? Siya, resistance. Mag-grow ang muscle. Tapos, pag dili niyo mo ginagamit ang muscle, kay mag-weak siya. So, in the same way, if imong faith kay kanang wala, dili kakaagi og trials or hardship, your faith will never grow. So, pero if naa na ang trials, you're forced to lean on God. Mao mo na siya. Pag namo gud ang trials, you're forced to lean on God. No, kanang muduol na jud ka, mahimo kang dependent kay Lord. Kay if wala pa yung trial, no, kay kanang ikaw na lang. Tapos wala na lang ka kanang walay kuan kay I can do this. Kaya ko ni. Wala ka ito. Kaya ko ni. Tapos paghuman kay magnanabiton hagsapan na kay muduol ka Lord. Pasaylo ako Lord. That I've been doing this all alone. Kanang wala ko nagkuan sa imo Lord. Mga ini nagpasalot sa dol hilak-hilak din ka tapos ikaw rin nagkuan sa imo paggali wala na. Ana gani siya kuan, di ba? Trials reveal whether your faith is real or just a routine. So in that way, God is revealing the depth or shallowness of our trust in Him. Through that hardship, ina-reveal ni Lord nga
kung unsa kalalong or mabaw ra ba jud kayo ang imong trust sa iyaha. Kay di ba ano gay na pwede mo gutamingon na I trust in God. Pag easy ra kay ang life nga mura ra ka kanang nagpatong sa kuan kanang sa dagat. Baklay lang ka, tapos walay hangin, walay balod or anything, or late na lang, di siya dagat late. Siyang nasa late, na nagdindog, tapos nagpatong, nag-anana na kayo. So, wala siyang ana ba nga, wala gani, kanang walay hurdles, wala kay kanang obstacle na maagian. Wala lagi ka na, pwede ka maingon nga, I trust in God, ana. Pero pag nanabito ang obstacle sa life kay naunsa naman siya. Mga tanong ko siya kay Lord, why? Tanong man ni Lord, ganun na, ganun pa ni Lord, ganun, ako pa man Lord, nagdaghan man kayo na sila diya, Lord, pwede man sila, dili na lang ako. Di ba, pwede man ito maingon, not your reason, nga nung ipaagitan ni Lord sa trials, sa toang life. Diba? Faith is how we respond to trials reveal the condition of our heart. Diba? Di unsa daw way pag mo respond ta sa trials, unsa man atong ginabuhat kanang mulakaw na lang bata kana ganing tawag na nila ay kana ganing pag na kay problema kay walk out din ka tapos wala na tapos ba hindi na may face pero matingala ka pagbalik nimo na ra gihapon kay wala man nimo siya giatubang wala nimo siya pangitaag pamaagi pero not in your way but in God's way. Diba? Then faith is not about being comfortable. It is about being confident in God when life gets uncomfortable. Pag ang faith man God nato kay moingon ta nga kanang okay lang siya, okay ra kaayo, but in reality man God kay lahi ang ato ang na-feel. It's contradicting kung sa ato ang ipang storya compared to what we really feel. That is the reason why nga it's very important that even though God knows kung saan ang nasa imuhang kasuluran, you have to really tell Him kung saan mo na-feel. Kaya lahi magunang ka nang cry out ka kay Lord, lahipod ng kanang pasagdaan lang nimo siya kay pag imo mo siyang ma-voice out kay matches kay kanang kanaging ma-feel nimo gaan kayo imuhang kaugalingon kanang wala ka kanang kanang na-feel nimo kanang okay lang kanang free ka kanang ganing kanang wala ra ka kanang relax wala kay na-feel na bisag unsa back calm because you know that God is in control. So your faith is tested to reveal its authenticity. Ginatest mo faith kay para ma-reveal if tinuod ba or dili. Kay pwede naman jud ka nga magkuan-kuan dira nga magka-faith kuno hay pero dili di ay tinuod. Oy, nakita mo ba yan jud na siya? I know someone basta dili lang siya mag-name drop but I know someone nga kanang nana siya faith pero kanang yun na siya. Nana siya well, pero hindi ko ma-judge because wala kang bukagi kung sa'yo na niya. I am not in her shoes so hindi ko ma-judge because wala man kayo reason para ma-judge because only God has the authority to judge someone kung wala sila nagpadayon or not. So but real faith shows up in the trials. Imong tinuod na faith, makita dyan na siya sa trials. Pwede na to siya ikuan. Saan siya pag-kuan? Nga kanaganing, if you are kanang nakasa tunga, tas nagatuwang na dahil nagtalan mirror, tapos dito sa mirror kay na ay kanang first dari kanang bugo kay ka kay na ano maguna siya sa kong classmate na kanang na damban niya na nag-atubang siya sa mga mirror tas na dito sa mirror kay bugo kay ka tas na po dito you're unworthy ana daghan kayo gipaingon sa iyaha natuliso siya but tingnan ako siya na kanang naman kaya kay faith kay Lord, di ba? So whatever people na ginaingon sa imuha, that's one way manggod na kanang daghan kay istorya sa imuha. That's one way of kanang testing of your faith. Mo na siya. So pagkakuan niya, ano ko na kay faith kay Lord, you trust
God. So, ganun, imo man silang paminawon. Why would you listen to them? Kaya wala man sila kaila jud sa imuha. Then ano siya nga, tama pod ka, no? Ano ko, tama jud ko. Ano siya, tama jud ko. Kaya naman ko, Ginoo. Kaya naman ko, ang naman ang word. Yan na siya sa word, diba? Yan na siya sa word ni Lord. Nagkakamot, kalimutan jud ko sa verse na, tama jud ko. Kaya, sabi mo, huwag ka ma-faith, pero pag-ahuman kay, ingnan lang kag ingon ana kay mo. Wala na yun ka kanang mo. Wala na yun ka kay mo. Wala na yun ka. Di man siya ingon ana. You have faith because you trust in God. Diba? And the goal of testing our faith is not about surviving, but it is about perseverance. Kanang perseverance is the ability nato nga kanang even though na difficulties, even though there are trials, you keep on going and you keep on trusting God. Diba? Mamagid na siya. You persevere, you endure. Because that's one way man God to reveal our character to God. Diba? Kalimutan yung verse. But, ingat siya dito that ang perseverance may produce a good character, and good character produces hope. Paglaog ng Lord. Forgot, unsa na siya nga verse. Then, nani siya ko sa akong right way even back before that no testing is no spiritual stamina. Pag walay testing, so whatever spiritual hurdles kay muhang magian, dili nimo makaya. Kay wala man na-test imong faith. No trials means no maturity. Dili ka mag-mature kung wala ka kaagian nga ma-experiencehan nimo. You mature because naagian na nimo sila. I-shape ka ana nila, i-develop ka ana nila by God. Then no hardship means no long-lasting faith. Dili mag-last imong faith kung wala ka kaagi sa mga trials nga ginaalaw ni Lord sa imong kinabuhi. Kung imuha lang dagan-daganan. Because apparently, pag mudagan ka, balik ni mo, naraman mo na siya, di man siya mawala. There will really be trials in our life because ginaalaw na siya in order to shape us, to refine our faith in God. In our Christian journey, perseverance is very crucial. Kinahanglan dyan na siya because ang perseverance ng God, it keeps us grounded in our faith. Nga ka na ganing, bisan pa og daghan kag naagian, you stay, tapos you show up, and then bisan pa og kanang daghan ka og kanang daghan ka bisan pag namatay imong tibok pamilya, you are present in serving the Lord. Mo na siya ba? And then lastly, naay promise sa Lord in James 1 verse 12. Last na din siya. Sorry jud kayo kay wala mo ko nag-prepare nga Bisaya tanong. Okay na. So yan na sa James 1:12 that God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Diba? If we endure in the trials, kana ganing na jud ang fruit of the faith katong perseverance, we will receive the crown of life. Kanindot ana no, nindot ka siya. No, nindot ka siya because you will receive the promise of God, which is the crown of life, the eternal life. And always remember that God is not silent in our testing. But He's strengthening us in quiet. Bisan pa og kanang dili nimo ma-feel, dili nimo madungog si Lord, or dili nimo makuan ba, it's because it's not about your emotion, it's not about your feeling, but God is there. Gina-refine ta ni Lord, gina-shape ta ni Lord, ginatabangan ta ni Lord. Sorry kayo kayo. Pas kayo siya. So, kato lang, and thank you. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.